Isang mapagpalang pagbati po, madlang netizen, at mabuhay po tayong lahat. Pero unahin natin si Papa God, no? Balitang pag-uusapan natin at panonoorin po natin at bibigyan po natin ng reaction, commentary, criticism. Patungkol po ito sa pagkatao uli ni Mayor Alice Go at nakisali na dito si Senator Rapi Tulfo at alam naman po natin kung gaano katindi mag-imbestiga to si at kung gaano kagaling mag-imbestiga to si Senator Rapi, no? At halina't panoorin po natin. Ng isang kasambahay na nabuntis ng isang mayamang Chinese and then pinalaki sa isang farm tapos nag-aral sa bahay, wala siyang kakilala mga kaibigan, and then isang araw bigla na lang siyang naging mayaman. Unlike sa Cinderella, merong tinatawag na prinsipe na sumalo sa kanya. Dito, it seems to me that she did it on her own. Maraming butas po ako nakikita doon sa narrative ni Mayor. Bago nga po pala, paki-subscribe po yung channel po nila Pinas News. At kung bago po kayo dito sa ating channel, sana po makapag-subscribe din po kayo at maraming tulong po ito sa ating channel. At maraming salamat po sa inyo. No? Go. Nag-attend ako dito ngayon para bubutasan ko po. Ayon po sa inyong interview, hindi ka lumaki sa nanay mo. Nung nakaraang hearing, sinabi nyo po, at verbatim ito, quote, ang nanay ko po si Amelia Leal, close quote. And we flashed this video earlier. Sa TV interview, nung tinanong ka ano ang pangalan ng nanay mo, ang sagot nyo po, quote, nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina, close quote. Tama po ito? Ano po? Madam Chairman, opo. Okay. At nakita mo lang ang birth certificate mo noong 2005 dahil ito ang taon ng iyong birth registration, correct? Madam Chairman, unang-una po, hingi po ako ng pasensya po sa inyo nang hindi po ako nakasagot po nung nakaraan po ng hearing. Sorry po, kay Sen Win din po. Medyo natakot po ako nung nakaraan kasi hindi po ako sanay na marami pong tao, marami pong cameras. Pasensya na po. Opo, nung 2005 po, when I was 19 years old po, hinanap ko po yung birth certificate po sa tatay ko po kasi kukuha po ako ng mga lisensya at passports po, hiningi ko po sa kanya. Alright. Sa makatuwid, yung sinasabi mo ay ang pangalan sa birth certificate ay ang iyong birth mother, correct? Yung birth mother na kasambahay na iniwan ka di umano matapos ka iluwal. Madam Chairman, opo. Yung biological mother ko po. Alright, yung biological mother nyo. Mayor Alice, I actually have a copy of your birth certificate at mayroong pangalan dito. Ang pangalan ay Amelia Leal. Ito po ba yung iyong totoong ina? Your Honor, yung ina ko po, hindi ko po siya nakasama po akong lumaki. Kaya kung ano po yung sinabi po sa akin ng tatay ko po, siya po yung biological ko pong mother. So, yung biological mother nyo ba, itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo? Nakita ko po sa birth certificate ko po, Amelia Leal po, na sinabi po sa akin, kasambahay po nila nung unang panahon po. Teka po, so si Amelia Leal ay yung kasambahay? Amelia Leal po, siya po yung biological mother ko po, at siya po yung kasambahay po nila tatay ko po. Okay, so yung biological mother nyo ay itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo at siya yung kasambahay ni na tatay mo dati. Alright. At this point,
friends, may I also put on record that the information here is information about an individual who is an officer of a government institution relating to her position, considering that citizenship is a requirement of public office and the position of mayor, and is therefore a recognized exception to the Data Privacy Act. Sinabi niyo po, Mayor, na nalaman mo lang ang pangalan ng tunay mong ina nung nakita mo ang birth certificate. So sinasabi niyo, ang tunay niyong ina ay itong si Amelia Leal. Your Honor, opo. Biological mother ko po. Biological mother at kasambahay noon ni tatay niyo. Opo, sabi po niya sa akin. Sabi po ni tatay niyo sa inyo. Mayor, sabi niyo po na kayo lang ang anak ng nanay at tatay niyo. Tama po ba? Your Honor, lumaki po ako sa farm. Lumaki po ako na ako po mag-isa. Yung tatay ko po, meron po siya ibang partner. Hindi ko na po alam, Your Honor. May ibang partner si tatay niyo, pero kayo lang ang anak ng tatay at nanay niyo. Your Honor, yan po ang understanding ko po. Yan ang understanding niyo. Opo. So presumably, kung may mga kapatid ka, sila'y half-siblings at iba ang nanay nila. At ang nanay nila ang legal wife ng tatay mo? Ang tatay ko po, meron pong 3 kasama. At yung sa 3 kasama, may mga anak si tatay nyo. So half-siblings nyo. Opo, Your Honor. So, yung isa sa 3, ang legal wife ni tatay nyo. Your Honor, ay tingin ko po, kasi hindi ko po sila kasama po lumaki. So, pero ang sinasabi nyo, hindi si Amelia Leal ang legal wife ni tatay nyo. Pero siya ay nanay nyo at siya ay kasambahay ni tatay nyo dati. Yes po, Your Honor. Okay, ito pong problema ko, Mayor. Opo. I also have copies of the birth certificates of Sheila Lealgo and CMN Lealgo. Okay. I note that the information contained in these documents is necessary to present in these hearings for the Senate to properly carry out its authority to conduct investigations and ferret out the truth behind these issues we are confronting, thus constituting an exception to the Data Privacy Act. However, out of an abundance of caution, niredact po namin yung ilang portions ng birth certificates ni na Ms. Sheila Guo at Mr. CMN Guo dahil hindi sila public officers. Ngayon, sa mga dokumentong ito, pare-pareho kayo ng nanay nyo ay si Amelia Leal at ang ama ninyo ay si Angelito Guo. So, sa totoo, 3 po ba kayong anak ng nanay at tatay nyo? Your Honor, hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate po nila. Kaya wala po akong idea po. Natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa. And he said yes po. Alright, so kinonfirm ni tatay nyo na sina Ms. Sheila Leal Guo at Mr. CMN Leal Guo ay mga kapatid nyo. Yes po, Your Honor. At kinonfirm nila na mga kapatid nyo sila. Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Naitanong ko po sa kanya. Alright. So, base pa rin sa mga dokumentong ito, una yung birth certificate nyo at ngayon yung birth certificate nung dalawang kinonfirm ni tatay nyo na kapatid nyo, paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986, pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si Siamen na pinanganak naman nung 1988? Your Honor, hindi ko po nakita yung birth certificate po nila at hindi rin po ako yung nag-prepare po. Wala po akong idea po doon sa birth certificate po nila. Pa rin yung sagot niya, madlang netizen, no? So, magaling din tong si Alice Go. At yun lang naman, wala naman tayong problema sa kanya kung Chinese talaga siya.
Pero bakit kaya siya nagsisinungaling pa diyan, 'no? Kaya nga mas lalo siyang, pini-pinpoint lalo at, mas lalong iniimbestigahan yung pagkatao niya. Kasi marami siyang salita o sinasabi na nagbuhol-buhol at, ayun nga, sabi ko nga dati sa nakaraang vlog ko, talagang 'pag ikaw ay nandiyan sa Senado, maraming magtatanong sa'yo diyan, maraming tao at, paulit-ulit pero isa lang ang meaning, eh, talagang lalabas mismo sa bibig mo kung ano yung totoo, 'no? Kagaya ngayon niya, unang sabi nga niya, wala nga daw siyang mga half sister, half brother. Pero ngayon nakita namin nilabas ng ebidensya itong ah, si Senadora, 'no? Si Hontiveros, 'no? Na magaling na rin naman si Hontiveros. Basta wag lang siyang masyadong magpapaano dun sa Dilawan, 'no? Kasi medyo ngayon tumatrabaho siya, no? Dapat lang din naman. So, ito po at, patuloy natin ulit, 'no? Kasi mahaba pa 'tong investigasyon natin. Nila. Madam Chair, pwede makasingit? Yes, Sen. Rafi. Kasi during the last hearing, she did mention na siya po ay a love child, right? Okay? Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982, Angelito Go and Amelia Liao. Senwin, wala pa akong idea po dun sa birth certificate ko po na hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate. Okay, andun na tayo. Pero at least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo, kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito. Pagka yan na si Senator Rapi ang magtatanong, kasi hindi pa senador yan, trabaho niya na yan sa Channel 5. Talagang nung pumasok siya sa Senado, bilang senador nga, eh talagang parang easy na lang sa kanya yung ginagawang trabaho niya sa Senado. Unlike na lang na magpapatupad ka ng batas at ito naman matalino naman talaga to si Senator Rapi. Senado, eh talagang marami siyang alam na patungkol sa kaya kung mag-interview siya, talagang magaling, mahuhulit ka. Dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ikaw, mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay. I don't think so. I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office at LGU, you would have been curious. Di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth. And you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas ng mga statement mo. Kasi you should have asked your father, Dad, kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Eh, tapos sabi mo na nabuntis lang at pagkatapos ng mabuntis, tumakas na. Umalis na yung nanay mo. Hindi, lumilitaw dito. Nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So, you should have asked that. Come on, Dad, give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayura ka eh. Oh. Dapat to, imbitahan yung tatay nito, ni Alice Go, kung talagang totoo yung mga sinasabi niya, no? Mamaya wala naman siyang tatay talaga, although siyempre meron, no? Dahil nga nabuhay siya, no? Pero baka kasi pakawala siya ng espiya ng komunista. Yun lang naman yung kinakatakot natin, kaya iniibis. At marami nga siyang parang sablay na sinasabi, kaya mas lalong nagdududa sa kanya ang ating senador. At delikado naman talaga yan kung siya ipakawala ng espiya. Alam naman po natin lahat, madlang netizen, na
ang laki ng threat sa atin ng China, no? Talagang halos sinasakop na lahat ng isla natin. Dapat kulang na nga lang eh, nandiyan na sila sa may pag-asa. Nakapalibot na sa malapit sa kalupaan ng pag-asa. Parang anytime, isang utos lang, pwede na nilang i-invade yung pag-asa. At syempre pag ginawa nila yan, sunod-sunod yan, sabay-sabay pala yan, hindi lang sunod-sunod, sabay-sabay yan. Pati dito sa Palawan, papasok sa kalupaan natin. At ito, kung espiya to, makaka-ready na to ng marami na palang tauhan yan, dyan sa may lugar niya, sa bandang Tarlac. At baka nga hindi lang yan ng Chinese, sa kapuluan natin, mga lalawigan natin, yung mga senadora dyan, gobernador, baka purong Chinese na rin, di ba? Kaya dapat mag-ingat tayo sa ganyan. Kasi talagang mabilis tayong masasakop yan, no? Ayaw na nating maulit yung nangyari dati nung panahon ng Kastila, no? Aalipinin tayo yung mga yan. Lalo na't hindi talaga maganda ang pag-uugali ng Chinese, no? Sa lahat na lang ng pangit na ugali, nasa kanila na. Pansinin niyo po, no? Alam na ng buong mundo to eh. You didn't ask that? I don't believe you. Your Honor, yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po, kaya hindi po talaga namin But you're pinag-uusapan not sa bahay. interested about the history of you and your family. Well, that is very important. Sabi ko nga, tumatakbo ka at nasa public office ka. Diba? So, in your case, hindi yung pinag-usapan. Are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Para paisin natin dito, ma'am, Madam Chair, sa lahat ng mga Kaya na yung pamatay ni Senator Rapi Tulfo, no? Lie detector test. Palagi niyang ginigiit niya sa lahat ng ka-interview pag medyo matigas. At talagang ayaw magsabi ng katotohanan, no? At ayan nga, hinahamon niya ng lie detector test. At pumayag naman itong si Mayor Alice Go, no? So, ewan ko lang, para sa akin, accurate kaya yan ang lie detector test kahit gamit na yan ng mga NBI natin dito o matataas na ahensya. Kasi parang gawang tao lang yun, di ba? Iba pa rin yung utak ng tao. Pero, ewan natin, basta ako, para sa lie detector test, hindi ako masyadong believe dyan. Gawa lang kasi ng tao yan. Iba pa rin yung nasa utak ng tao na iba pa rin yung gawa na. sinasabi mo, especially dito sa na ikaw ay love child, na hindi pinag-usapan ng tatay mo, everything about you, everything about your past, you're willing. This is voluntary though, and hindi naman to acceptable sa korte. Para dito lang, para naman to help you at the same time. Kasi kung nagsabi ka ng totoo, then it will help you na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt ng committee and pwede kang makulong. Oh, is that fair enough? Okay, last na naman po, Madam Chair, and I'll give it back to you. Yes, Madam Chair, Senator. siguro I would like this committee to invite the mayor, the previous mayor. Sino ba yung mayor na kaibigan mo na nag-endorse sa Kaya nabanggit ko rin yan sa nakaraan. Dapat lang talaga imbitehan yan. Yung nakaraang vlog ko, patungkol nga dito rin kay Mayor Alice Go. Dapat talaga maimbitahan yung nag-endorse sa kanyang mayor, no? Yun nga, yung mayor na nag-endorse sa kanya, dapat talaga maimbestigahan dyan para kasi siya yung parang higit na nakakakilala dito kay Alice Go, no? So, ayun, para at least kung magtutugma yung mga usapin diyan at mga tanong sa kanya, meron tayong malalaman diyan para mapagpapalagay. tayo? I want it to come from you. Ang former mayor po, si Mayor John Feliciano po. John Feliciano. So, Madam Chair, invite natin si John Feliciano kasi base doon sa mga sinasabi ni John Feliciano sa publiko when he endorsed her to be his successor. Sabi niya, is a good friend, etc., etc. So, maraming alam si Mayor kasi hindi naman siguro endorse ni Mayor
itong si Ma'am Alice Go, kung hindi niya talaga ito sapat na kilala. So maybe the previous mayor, the ex-mayor can shed light about who really Mayor Alice Go is. Salamat, Madam Chair. I'll give it back to you for later. Magaling din to si Senator Rapi talaga. No? Isiningit niya yun. Dapat lang din naman talaga dahil yun yung higit na nakakakilanlan dito. Mayor Alice Go. Dahil siya yung nag-endorse di ba? At isang taon pa lang doon sa Banban Tarlac na nakatira at timing naman, talagang parang planted no? Kaya nga medyo pinaghihinalang ispit o pakawala to ng komunista, no? Dahil 1 year lang talaga, naninirahan siya sa Banban Tarlac at nagpa-register voters para nga after 1 year, planted na makatakbo siya ng mayor. At hindi siya artista, hindi siya kilala, pero nanalo, no? O paano nangyari yun, no? Baka nagkaroon ng dayaan or sana ito pati yung sa ano natin, sa halalan, no? Yung nag-aano doon, nagpapatupad. Although na-imbestigahan na rin naman yun, pero dapat dalhin pa rin dyan sa Senado para mas makasagot sila ng tama talaga, no? Ayon dito sa pinagbukas. Salamat, Sen. Rafi. As the Chair mentioned earlier, para sa susunod na hearing, iimbitahin nga natin yung kumadrona na nagpanganak kay Mayor. Yung mga tanong tungkol sa sinong tumanggap ng late registration, maitatanong na natin ngayong araw dahil nandito ang LCR ng Tarlac. Imbitahin din sa susunod na pagdinig yung chair sa barangay na nagbigay ng permit para sa farm, si Mayor Feliciano nga. Ang BIR, ang BIR nandito na rin. Ang mga naging suki ni Mayor Alice nung siya'y nagnenegosyo sa piggery nila, and then yung mga tauhan sa farm. So we will invite those additional One more, resource Madam Chair. persons, Sen. Rafi. One Yes, more. Sen. Rafi? Yes, I wouldn't believe you kung sasabihin mo naman sa amin dito na wala kang file ng mga empleyado mo sa farm at hindi mo kilala ni isa sa kanila on a first name basis lang. I wouldn't believe that. Kasi ako, ilan ang tao ko, I have 75 people working, di ba, sa akin, sa public service shows ko and all. I know each and every one of them, their names and all. Pero pag sabihin mo hindi mo kilala, then again, pagtatawanan ka naman. Madam Chair, yung marriage certificate siguro ng father niya at saka ng mother niya, pwede rin siguro natin hingin sa civil register kung meron tayong kopya. Kasi sinabi rito na married married yung father niya at mother niya, maliban na lang kung kinasal sila sa China. Sa palagay mo, natanong mo ba, ano bang tawag mo? Papa, tatay, ano bang tawag mo sa father? Anong tawag mo? Sen. Rafi, ang tawag ko po, Papa. Papa. Opo. Okay. Natanong mo ba sa papa mo saan sila kinasal? O sa China ba o sa Pilipinas? Sen. Rafi, ayaw ko po kasi hindi po yung pinag-uusapan po sa bahay Okay. po namin. Gawa po na ayaw ko pong sisihin yung tatay Okay, ko. sige. I understand. And how I wish po na I have a perfect family. Kaso Okay. nga lang po, ganun po yung nangyari. Yes, ma'am. So, Madam Chair, siguro hingin natin sa PSA yung marriage certificate. Kasi dalawang beses kinasal yung supposedly mother niya at father niya. So, pull out natin. Baka makakuha tayo mga important information doon sa marriage certificate ng both parents niya. Salamat, Sen. Rafi. The committee actually already made that request at in a few minutes, meron po akong impormasyon tungkol Thank you, sa Madam tinatanong nating marriage certificate na yan. Pero at this point, Mayor Alice, so nakikita po na ito nga yung problema no? You did not prepare your birth certificate, pero di maipagkakaila na butas-butas po yung birth certificate nyo. At lumalabas po sa pagtatanong po namin, matatanong talaga, akala ko ba nawala yung nanay ninyo? Parang matagal naman yung relasyon nila nung tatay nyo. 3 ang anak. At by the way, iba po yun sa kwento nyo sa interview, no? Na napanood namin lahat. And here's another issue, Mayor, sa birth certificate. Kaya na, di ba, nahuhuli na siya sa mga sinasabi niya, no? Na, ayan, dati sabi niya, pinanganak lang siya, tapos kinuha siya ng tatay niya. Ganun lang, ito, lumalabas sa investigasyon na nagsama pa ng ilang taon at nagpakasal pa ng ilang beses, no?
So talagang kung ikaw talaga nagsisinungaling diyan, so ibig sabihin meron kang itinatago sa sarili mo na ayaw mong malantad, 'di ba? At, yun nga yung ikinakatakot natin. Kasi kung siya naman ay citizen na, Chinese, kahit purong Chinese siya kung citizen naman siya rito at hindi siya pakawala ng mga komunista at, safe ang bansa natin dun 'no? So, okey lang na manungkulan siya diyan at, magaling din naman siya, napapalago niya yung mismong sarili niya, napapayaman niya. Eh, kahit na yung kanyang nasasakupan kaya niyang palaguin ang lugar niya, 'di ba? Kaya okey din sana. Ang worry lang talaga ng mga senador natin at, itong tayo mismong, taong bayan, mga netizens, 'di ba? Talagang wino-worry talaga natin na baka bigla na lang, pakawala ng komunista 'to, hindi talaga tayo masasakop lang naman 'yan. Certificate na nagko-contradict sa kwento ninyo. Your parents are listed nga as married. Meron pang date of marriage, no? Yung October 14, ito, 1982. Oh, date of marriage. Paano mangyayaring kasal sila kung sabi mo, ang birth mother mo ay yung kasambahay sa bahay ng tatay at nanay mo? Your Honor, yung biological mother ko po ay kasambahay po ng tatay ko po. Ako po, lumaki po ako sa farm. Malayong Pero- sagot niya. Sorry, Madam Chair. Malayong sagot Yes, niya. and Rafi. Yun na nga po. Paano mo mapapaliwanag na yung date ng kasal ng magulang mo na iba-iba dito sa tatlong birth certificates ninyong tatlong magkakapatid na kinonfirm ni tatay mo na sina Sheila at Siemen Lialguo ay mga kapatid nyo, pero sa mga birth certificates ninyo, iba-iba ang petsa ng kasal nila. At date din ng kasal ng magulang ni Sheila Lialgo na ang pangalan din ay Angelito Guo at Amelia Lial, pero hindi date ng marriage ng magulang ni Siemen Lialgo. Na pareho din sina Angelito Guo at Amelia Lial ang magulang. So, paano nyo maipapaliwanag yun iba-iba ang marriage date sa birth certificates ninyong tatlo? Your Honor, as much as possible, ayoko na pong sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Madam Chair, pwede mo kasingin tuloy. Alright, Sen. Rafi? Okay, ito lang, Mayor, ano, sabi mo, kasambahay yung mama mo, itong si Amelia Lial. So, ibig sabihin kasambahay, nagsisilbi doon sa papa mo. Sinong kasama ninyo? Na kwento ba yun sa iyo ng papa mo habang nagsisilbi bilang kasambahay yung mama mo sa household ninyo? Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng tatay ko po. Disclose. Okay, so lumilitaw dito, amo, yung tatay mo, habang siyang amo, nandyan yung kasambahay ninyo, naglilinis, inutusan, pamalengke, kasal sila. Kasal sila, tinuturing niyang kasambahay. Kasi marriage, sabi dito eh. Marriage sila. Your Honor, as much as possible pa na ayaw ko pong sumagot po ng hindi ko po alam, pero hindi ko po talaga alam. Pero again, Mayor, siyempre tatanungin mo sa papa mo, kasambahay si mama, papa, pero Magaling din sumagot 'no? Pag talagang medyo mako-corner siya, talagang sinasabi niya na hangga't maaari ayaw niya sumagot, lalo na't 'pag di niya alam. Parang gano'n lang, "Ayoko sagutin 'yan, hindi ko alam, wala akong alam diyan." Gano'n. Pero wag ka, kailangan niya sagutin 'yun. Gaya nga ng sinasabi ni Senator Raffy kasi mas importante 'yun sa imbestigasyon, patungkol sa pagkatao mo. Dapat alam niya 'yun, mga gano'ng personal na regarding sa kanya dahil, isa na nga siyang mayor at, puwede ngang mangyari yung mga ganyang investigasyon or interview, dapat alam niya. kasal kayo, paano nangyari? Your Honor, hindi ko... Ang sinasabi ko lang po kasi it will be but natural and human reaction na para mag-usyoso ka sa ganitong klase mga impormasyon na makikita mo na it's about your history. Are you not interested about who you are? Your Honor, mahal Kumbaga, po.
No, don't use that word, mahal mo sila. Kung mahal mo sila, then dapat sila din mahal ka rin. And then yung both parents mo nagbibigay ng mga information about you, about their lives. Kasi paulit-ulit mo sinasabi sa hearing na ito, kasambahay, kasambahay, kasambahay. So parang fairy tale, pinapalabas mo na kawawa ka, na galing ka from humble beginning, and nagsikap ka, yumaman ka, etc. Oo, pero mayaman yan. Grabe. May chopper nga yan. Tapos may mga truck van. Maraming ari-arian. Tapos ang pinagpunan lang daw nila dun sa babuyan nila. Parang kahina-hinala talaga. Kaya mas lalong ibig nila dapat lang, no? Hindi lang siya communist, kasi citizen siya dito, ang problema. Hindi. Don't use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Madam, nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Di ba? Bakit magsisinungaling yung papa mo? And then, again, sinabi ko na to, for the nth time, and hindi ka interested na si papa mo nagsisinungaling? Hindi mo lang sinabi na, bakit kaya ito si papa sinungaling? Bakit kaya si papa ay magsalita? Siyempre, usyusuhin mo yan. Papa, sinasabi mo, kasambahay si mama. O, pero kasal pala kayo ni mama. Papa, 2 beses kayo kinasal ni papa. Kaya nga, dapat imbitahan dyan yung papa niya, no? At saka yung sa Comelec. No, kasi paano nakalusot tong si Alice Elgo na hinihinala puro Chinese, dapat may mga requirements siya na talagang dapat inuusisa ng bawat kandidato. Hindi naman nila pwedeng sabihin lang na napakarami kasing kandidato, botante, natural na yon. Pero yung kandidato, although marami, dahil mayor, pero syempre, aahensya kayo eh. Syempre, marami rin kayong tao dyan na talagang tatrabahuin yan, di ba? Hindi lang naman isang araw yan eh, bago mag-file ng candidacy niyan. Diba? So, dapat talaga, imbitahan din yan yung comment. Ay, papa, 2 beses kayo kinasal ni mama. Bakit? And yet, you keep Kasi kaduda-duda rin eh, no? 1 taon lang at di kilala, pero nanalo, no? Ano nangyari? insisting na kasambahay si mama. Those things na very simple, you should have asked, but you did not, right? Why? Your Honor, yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, yung biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen Rafi. Ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Wala po tayo, madam, Kaya wag niyo pong ilalayo yung topic. Wala pong kaming sinisisi rito. Hindi namin sinisisi papa mo, hindi namin siya hinuhusgahan, hindi namin sinuhusgahan di mama mo. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. In this case, while we're trying to find the truth, parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. Sen. Rafi, tumatakbo just sa Thank you, to ma'am. at this point acknowledge the presence of the Senate President Pro Tempore, Sen. Jingo Estrada. Salamat sa pagdalo. Sana maintindihan mo, Mayor Go. Kasi ang ginagawa mo, nililihis mo kumukuha ka ng simpatiya sa publiko Kasi that's what the public really wanted to hear na yung mga sad story, Maganda rin yung mga tanungan ni Senator Jingo Estrada no? Patungkol sa boyfriend or asawa o karelasyon na meron daw kasi itong ang mayor na nalilink sa kanya. At yun yung tumutulong dyan sa kanya. At makasabit pa nga yun pangalan ng mayor ng Pangasinan ata. Dahil sinasabi ni Senator Jingo, baka
Sabi lang na humahawak ng August ay nag-o-off. Ayun lang po, mga fairy tales, mga teleserye. Gusto mong pumunta doon pero no, wag mo kami lisin doon. We know better. Okay? You cannot use that. Wag ka magpapakaawa dito po, Mayora. Alam naman namin talaga kung sino ka. Kaya lang, it's very hard for us right now to find out. That's why we're trying to get more information about who you really are. Because we know, and everybody knows here, everybody who's listening and watching, and you know in your heart, na inconsistent ka and you're lying. You're lying through your teeth. Sometimes kasi sa pagsisinungaling mo, akala mo yung pagsinungaling mo nagiging totoo na. Because sanay ka sa pagsinungaling, you've been living in a life of lie. Base po dun sa mga statements na mga binitiwan mo na sa amin. Salamat yan muna, Madam Chair. Salamat, Sen. Rafi. So sige, para lang tapusin na natin yung kwento dyan sa marriage certificate na yan. At ito po yung malala, Mayor. Nung pina-check ko po, wala pong record ng kasal sina Angelito Guo at Amelia Leal. Okay? So yan ang sinasabi po ng PSA certification natin. At ito ang higit pang malala, walang birth record at all sina Angelito Guo at Amelia Leal. So, may tatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist. Ha? Itong dalawang taong ito, na according to the documentary evidence have 3 children, but according to you, Mayor, have only 1. kadalasan ng mga komunista, ganyan, di ba? Naka-planted na, naka-briefing na, alam na lahat yung gagawin at sasabihin, well-trained na, bata pa lang, no? Kagaya nga nung palabas ni Angelina Jolie na Salt, no? Si Evelyn Salt, pangalan niya dun eh. So, yun yung title ng movie, Salt. Maganda yun. I'm sure na marami nakapanood nun. So, isang komunista sila nun, no? Bata pa lang sila, tinitrain na sila. Ganun katindi ang mga communist para lang mag-spy sa bansang papupuntahin nila. So, baka nga kasi ito ay ganun. Kaya sinasabi ni Senator Risa na baka nga wala, katang-isip lang ang mga kanyang sinasabi, no? Paikot lang. Kaya talagang mahuhuli ito kung talagang nagsisinungaling. Kaya dapat ito, hanggang sa matapos yung hearing, alamin talaga yung katotohanan dahil bansa natin ang delikado rito kung ispita talaga. Patuloy po natin. One child, partly don't even exist. So hindi ko maklaro, lumalabo po yung kwentong buhay ninyo. Ha? Next question, ang tatay niyo po ba ay Chinese, Filipino, o Filipino-Chinese? Final answer please ha, dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi niyo na sa iba't ibang pagkakataon. Madam Chair, ang tatay ko po ay Chinese. Okay, siya ay Chinese. So, taga saan po siya sa China? Taga Fujian po. Fujian. So, tama yung lumalabas sa social media na taga Fujian sila. Okay? So, ayan, mga social media posts. At babalikan ko yung Fujian mamaya. Okay? Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Pero yung citizenship po yung tinatanong ko, Mayor. I had this check po eh. And the Chinese national cannot have 2 citizenships. Yes. Wala po silang dual citizenship. Why would you say he's a Chinese national with a Chinese passport? Pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay Pilipino siya. So, naiintindihan mo ba kung bakit ang gulo-gulo po ng kwentong buhay nyo tungkol sa pamilya nyo? So, bakit? Your Honor, yung tatay ko po ay Chinese passport holder. At siguro po, Your Honor, maganda rin po na i-check din po natin dun sa birth certificate ko po kung ano po yung mga naka-attach po na documents po sa kanila. Walang problema sa pag-check sa attachments at itatanong din po namin yan mamaya. Pero, ang tinatanong ko po, bakit
siya ay Chinese national with a Chinese passport at dahil wala silang dual citizenship, hindi siya pwedeng simultaneously Filipino citizen. Pero ang citizenship niya, pangalang Angelito Guo sa inyong birth certificate, ay Filipino siya. So bakit contradictory? Kung baga yung isa ay totoo pero yung isa ay kasinungalingan. Bakit po ganyan? Your Honor, ayaw ko po magsinungaling. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Okay, so babalikan po natin talaga yung misteryosong birth certificate na yan. Na bagamat hindi kayo ang naghanda, pero nung umabot na po kayo sa age of reason, sa legal age, lalo na naging local government official pa kayo, eh dapat talaga naiklaro, matagal na. And Mayor, I am sorry, but even your revised story, no, yung napanood po namin lahat sa media, sa balita, parang hindi rin po totoo. Your birth certificate is riddled with holes. And if your birth certificate is the basis of your citizenship, so pati po yung citizenship nyo ay riddled with holes. Kung Chinese ang tatay ninyo, based on your own self-declaration, well, sa ilalim ng 1973 Constitution, na yan ang umiiral na konstitusyon nung taon ng inyong pagkapanganak, 1986, kailangan Pinoy si nanay nyo para maging Pilipino rin kayo. Pero itong Amelia Leal, whoever she is, kasambahay ba o nanay ninyong tatlo, is a person with no birth record. So, how can you derive citizenship from a woman whose very existence is questionable? Yun. Paano ba namin paniniwalaan, Mayor, kung saan galing yung inyong identity at citizenship? Kung ganito pong kagulo at non-existent pa nga yung ibang mga documentation sa inyo. Your Honor, lumaki po ako, nadala-dala ko po. Nung 2005 po, minigay po sa akin yung birth certificate ko po. Alam ko po ako ay po isang Filipino. Lumaki din po ako na alam ko po ako ay isang Filipino po. Well, kung sinasabi niyong lumaki kayo, alam niyong Pilipino kayo, kailangan backed up yan ng documentation. Bilang government official, alam nyo yan. At kapag kumukontra sa isa't isa ang mga dokumento or non-existent yung mga importanteng dokumento, nagiging kaduda-duda yung sinasabi nyong mga identity at citizenship. At earlier, no, kung sinasabi nyo na hindi kayo sinungaling, kung hindi kayo ang sinungaling, ibig sabihin, yung tatay nyo ang nagsinungaling. Nagsinungaling siya sa birth certificate nyo. At itatanong po namin yan mamaya. So yun nga dapat po madlang netizens, no, na imbitehan yung tatay ni Alice Go. Although sa isang interview, nasabi niya na nasa ibang bansa dahil yung tatay niya sa China, nag-i-invite, di ba? Para malinis yung pangalan niya dahil nandito siya sa atin at may katungkulan, no? At nasangkot din kasi yung pangalan nito sa Pogo, no? So ngayon, alam naman natin ang Pogo, kung gaano katindi yung serwisyong ginagawa niyan sa bansa natin. Ewan ba natin bakit ba napasok yan, no, sa nakaraang administrasyon? Siguro nga dahil nga kaibigan ng administrasyon yung China, no? So ginawa na yung pagkakataon na yon para nandito na lahat yung lagim at yung mga gumagawa na yan na focus. Nagkalat na sa bansa natin. Kaya talaga nakakatakot na malaki yung threat natin, no? Alam na rin naman ni Xi Jinping na pag natapos yung termino ni President Duterte, hindi niya rin alam kung makukuha niya o matatakot niya yung bago nating presidente pumalag. So ngayon, nahihirapan siya, no? Pero marami na rin siyang naipasok dito, no? Ultimo nga dyan sa PCG natin, no? Sa Philippine Coast Guard natin, merong 16 po ata na nagtatrabaho o 36 na mga officials pa, no? Grabe talaga. So, mas madali tayo talagang sasakop nito. Yun yung nakakatakot. Sana talaga patuloy itong imbestigahan at palabasan yung katotohanan. Ngayon, Mayor, sabi nyo, hindi nyo po kilala yung mga kapatid nyo. Actually, to be exact, sabi nyo,
di kayo sigurado kung sila ay mga kamag-anak nyo. Do you still maintain this, Mayor? Your Honor, pakiulit po. Sabi nyo kasi sa akin noon, nung pinakita ko yung mga dokumento na nandun yung mga pangalan ni na Sheila L. Guo at Seaman L. Guo at isa pang dokumento na Sheila Leal Guo at Seaman Leal Guo, at tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila, ang sabi nyo sa akin, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Yan pa rin ba ang sinasabi nyo sa amin? After Pare-pare sila ng apelido eh, no? At paano mangyayari na magdududa pa siya kamag-anakan niya? Sa address eh, isang address lang din sila. Isang bahay sila. Talagang maraming butas talaga po. So once na nagsinungaling ka dyan, ibig sabihin, kung itinatagong lihim. So mauungkat yan, hindi pwede. Basta wag lang tatantan talaga. po ng Senate hearing po, Your Honor, nag-confirm po ako sa tatay ko, kapatid ko daw po sila. Kapatid nyo sila. Talagang kapatid nyo sila. At hindi lang po dahil sa birth certificate. Mamaya ipapakita po natin yan. So, Pero nung una kasi madlang netizen, itinanggi niya yan. No? So nakakasama mo sa bahay, posible naman pare-pares kayong Chinese, di ba? Kayo nag-uusap mo. Kaya talagang sablay, kahit sa educational background niya, at kung saan siya pinanganak, at kung sino yung mga kakilala niyang kapitbahay, or nung nagnegosyo sila sa Valenzuela, talagang lahat sablay pag inimbestigahan. Medyo magaling lang sumagot dahil medyo marunong magtagalog. and ito na po. Ito pong lahat ng mga kumpanya ay magkakasama kayo. Nina Sheila Guo at Seaman Guo. Ayan. Hindi po kaunti. Lahat. Kayong tatlo ay magkakasama. Tapos, ito naman po, ang mga travel records ninyong dalawa ni Sheila Leal Guo, showing you traveled at least 3 times together. Travel buddies kayo ni Sheila Guo. At wala namang masamang mag-travel kasama ng kapatid. I would enjoy that also. Pero why would you lie about something like this? Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, nakaraan po ng Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Kaya lahat po na natanong niyo po sa akin, puro naging I don't know po ang sagot ko po. Dahil ayaw ko po madamay po sila. At pribadong tao po yung mga ibang tao po na babanggit, ayaw ko po sila madamay po dito. Ayaw nyo silang madamay, pero napakadali naman naming i-check. Kasi Okay, madlang netizen, hanggang dito na lang, tapos na rin naman. So ayaw daw niyang madamay, pero sa ginagawa niyang pagtakip sa mga dapat niyang sabihin katotohanan, eh uungkatin yan, kaya mas lalong madadamay. Ayan na nga, di ba? Pinapahanap na nga ni Senator Risa yung mga birth certificate nila, ng mga kapatid niya, ng magulang niya, at ayan, nadadamay na talaga, di ba? Kasi dapat yan, nagsasabi ka ng totoo. Or else, kung hindi ka nagsasabi ng totoo, meron kang itinatagong lihim sa pagkatao mo. Kaya nga ang pagkakaduda natin dyan, baka pakawala ng komunista. Yun lang naman ang wino-worry, no? Ano kayang gagawin ng mga senators natin at ng gobyerno natin, no? Kung malaman na espiya talaga ng China to, no? Na talagang threat tayo ng nandiyan na yung threat ng China sa atin, no? So kinukuha ng lahat sa atin, no? Lalo na dyan sa West Philippines, yung mga isla natin, at gusto na nilang pumunta rito sa mismong kalupaan natin na hindi naman pwede yan, no? Talagang dadanak ang dugo uli talaga, no? Subukan lang nila. At hindi lang naman tayo ang magiging kaaway nila, no? Buong mundo. Kasi kilalang-kilala na kung ano yung ginagawa nilang mga kalokohan. Kahit naman hindi lang sa Pilipinas, alam din yan ng mga karatig nating bansa. At kahit sa India nga, di ba? Napakalaking bansa na rin yan at medyo manatigas yung weapon nila pagdating sa digmaan. Talagang inaagawan pa rin ang teritoryo. Ultimo nga kaalyado nilang
Russia eh. Merong kinukuhang lugar doon sa Russia eh. No? Lahat na lang gusto kanila. No? Tapos ngayon, eto, talagang ito, maling-mali ito. May espiyang ganyan sa bansa natin. Eh, kawawa to. Dapat parusahan at ikulong ng habang buhay. Dito yan. Pero, ganun pa man, ay kung talagang mapapatunayan ni Alice Elgo na hindi siya espiya, eh okay siya kahit papaano dito sa atin na maging mayoral. Wala namang problema. No? So, ayun lang mga netizen. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribes at sa inyong panonood din na umabot kayo hanggang dito sa dulo. At ito meron pa to, marami pang usapin to pagdating dito kay Alice Elgo. At tayo naman po nagre-reaction at nagbibigay lang tayo ng commentary opinion dito. Hindi po tayo yung talaga naglalabas ng balita, no? Ayun lang po at maraming salamat po uli at si Tio Paing po ito na nagsasabing life is short, be happy, and world peace. Salamat po.